on the spot natin si Attorney Barry. Bilang dating tagapagsalita. Sabi, punta na naman dito. Ang hirap talagang pagpagin ng identity na yan eh. Nakatatak na yun. Nakatatak na yun. Sa noo. Okay. Kanina, guest namin si Teddy Bagilat eh. Pero ikaw na muna. Sige. What do you think, Attorney Barry? Bilang dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo, naniniwala ba ikaw na talagang finish na? Wala na. Hindi natatakbo yan. Ako naniniwala ako sa kanyang deklarasyon sa ngayon. Alam mo ba yun? So, historically naman kasi si... Inamin mo yung tanong mo kasi yan. Oo, di ba? Ang punto ko kasi, pag sinabi ni BP Leni na hindi siya tatakbo, at sinabi niya, di ba, kailan ba? 1 week ago? Di ba? Doon sa puntong sinabi niya yon, sincere yon. Ganung klaseng tao naman siya. Hindi yan yung, ang punto ko lang, hindi yan yung tipong taong maglalaro, di ba, na magsisinungaling dahil meron siyang lumalaro siya sa politika, etc. Hindi ganoon. Di ba? Sincerong tao yan na ang kanyang pinapahayag, lalo na publicly, yan talaga ang kanyang saloobin sa puntong yon. Pero, di ba, gaya naman ng lahat ng tao sa mundong ito, pwera na lang si Sen Edu na talagang matibay ang paninindigan, di ba? Ako pag nagbitaw ng salita, yun na yun. Taga mo na sa bato. Madami naman sa ating mga mas marupok o mas human, posibleng magbago isip eh. Nagsalita na yung tao eh. Di ba? Paniwalaan nyo. Di ba? Parang kasi naging sport na yung sinesecond guess lagi. Ano ba ibig sabihin talaga ni BP Leni? Parang naging sport na eh. Para sa akin, si BP Leni is not the kind of person na maglalaro ng ganyan, 'di ba? Na parang Rodrigo Duterte ba na hindi ako tatakbo, 'di ba? Tapos magpa-file ng December. Hindi ganoon si BP Leni, hindi niya style 'yon. Diba? Parang si Digong noon. Hindi ganoon. Pero anong tingin mo? In the past, nagbago isip niya noong 2020, 2021 eh, 'di ba? So, yun yung sagot. Yun yung angulo diyan. Pero ang punto ko doon, ito yung punto ko. Yung 2021, he had to go through yung proseso ng pagmumuni-muni, pag-iisip, at personal niyang naging desisyon yon, yung pagtakbo. So ako, yung mga tao na nangungulit, ganito, lagi ang tanong sa akin, sino ang pwedeng kumausap kay BP Leni para makumbinsi siya? Ang lagi ko sinasagot dyan, sa dulo ang makakapag-kumbinsi lang kay BP Leni ay sarili niya. Diba? Ganun siyang klaseng tao. Ganon siya ka-introspective. Ganon siya sa kasigurado sa kanyang gustong gawin. And at the end of the day, patayan ko 2021, yung desisyon kailangan manggaling sa kanya mismo. May tanong ako, Attorney Barry. Bilang dating tagapagsalita ng dating Vice Presidente, kunwari mas tumaas pa yung numero niya. Kunwari, dikit na talaga. Tapos, ang tindi ng public clamor. Knowing her, do you think she would change her mind? If and when the time comes. Ako, sa pagkakilala ko sa kanya, she has always been isang tao na malalim ang pagmamahal sa bayan. Diba? So, diba, kung makikita niyang kahit na sa dami na ng kanyang sinakripisyo at ang dami ng kanyang binigay, muling kailangan niyang tumindig dito, ako tingin ko hindi naman niya tatalikuran yun. Pero, yung realization na yun has to come from her, personally. At hindi yun madadala sa pangungulit natin o pangungulit ng ninuman. Okay ba, Sen Edo? Napigaan natin ang quote si Barry. Agree naman ako sa lahat ng sinabi niya. Pero may analysis ka dyan, Sen Edo, di ba? Sinabi ni Barry, hindi pa yan final. Hindi, may maganda analysis si Sen Edo eh. Yung the other factor that might convince her. Okay, explain nga, Sen Edo. The people of Naga. Hindi, una, nung nangyari naman kasi yan sa isang local interview, sa isang local radio station, na ang kanilang usapan nga Bicolano eh. No? Kahit ikaw na sa lugar ni Leni, no? Sasabihin sa'yo, tatakbo ka ba for a higher position? Wala pa nga 10 buwan na mayor ka sa napakamahal mong syudad. Sasabihin mo, iiwan mo na. Diba? Hindi naman ganun ka-cynical yung tao para sabihin yon, no? Kaya parang galit ka magpaliwanag, Sen. Medyo understandable. Hindi, naasar lang kasi ako sa iba. Parang binibilibor ng gusto itong isang interview na ito. No? At sabi nga ni Barry, at that particular moment, sincero siya sa kanyang sagot.
Pero unawain mo yung konteksto nung kanyang nung sagot, nung tanong, nung lugar, no? Ilan naman sinasabi ko, di ba? Mismo naman si Barry, inamin niya na sa ibang panahon, sa ibang mga confluence of events ay pwede namang magbago yan. Katulad din ng 2016. Noong 2016, ayaw din yan tumakbong vice 2022, ayaw din naman yan tumakbong presidente. Nag-unity talks pa nga dun No? Nag-unity talks pa. Sabi nga niya, kayo na magpasya kung sino tatakbo. No? Susuportahan ko yung mapipili. Di ba? Sinabi niya gano'n. Hindi naman nagkasundo. Yung tatlo, di ba? So, ibig sabihin, hindi yan taktika, hindi yan strategy. Ganun yung kanyang katauhan. Pero bahagi ng kanyang katauhan, yung sinasabi ni Barry. No? Lalo na, kung mismo yung mga tiganaga ay sasabihin sa kanya, okay na po, Mayor. Alam namin na mahal nyo kami, alam nyo, priority nyo kami, alam namin na hindi mo kami iiwan. Pero kung ano yung mangyayari sa bansa, kung ano yung mangyayari sa 2028, malaki rin epekto sa amin Dahil hindi naman kami pwedeng maging isang isolated na isla sa buong Pilipinas. So lahat tayo maapektuhan. Kaya kung wala na pong iba talaga na kayang talunin ang mga halimaw na gustong maging pinuno sa 2028, ano po, pinapayagan na namin kayo. At saka, hindi nga pinapayagan, inuudyokkan namin kayo na iwagayway yung bandera ng integridad, ng decency sa 2028, or else lahat tayo ay sasamain. Yung ganun ba na prospects in the future? Ngayon, kung hindi talaga siya tatakbo, then tingin ko actively endorse niya para malipat naman yung political capital sa isang viable candidate.